Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Shining Inheritance. Mas lalalim ang mga ugnayan at ang mga plano ni Ina at Madam Aurea sa patuloy na pagtulong ni Francis kay Ina at kay Madam Aurea. Ipinakita nila ang hindi matitinag na pagkakaibigan at pagkakaisa. Ang bawat hakbang nila ay nagsisilbing gabay upang magtagumpay. Ngunit ang mga sakripisyo at pagdududa ni Ina ay nagiging mas mabigat, lalo na sa tuwing natutuklasan niyang lalapit ang mas malaking hamon. Habang nagsisimula ng magbalik ang alaala ni Madam Aurea, nagiging mas malinaw ang mga aspeto ng kanyang nakaraan sa kabila ng tagumpay sa pagluluto at mga negosyo. Isang malalim na sugat ang muling napukaw sa kanya, ang pagtatakwil ng kanyang pamilya. Tinitignan ni Madam Aurea na ang mga alaala ng kanyang pamilya at ang paglimos ng kanyang mga anak at apo ay masakit na bahagi ng kanyang buhay na nais niyang kalimutan. Gayunpaman, sa tulong ni Ina, napagtanto ni Madam Aurea na may pagkakataon pa siyang makabangon at ipaglaban ang mga pangarap na matagal nang iniiwasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Nang magdesisyon si Ina na magpakita si Madam Aurea sa kanyang pamilya, nagkaroon ng isang malupit na pagtutol mula kay Madam Aurea. Hindi siya handang balikan ang mga taong nagtakip at nagsanhi ng kanyang mga pagluha. Ngunit hindi sumuko si Ina. Pinakita ni Ina na ang pagkakaroon ng mga alaala at muling pagbabalik sa nakaraan ay hindi upang magmukhang mahina, kundi upang mapagtanto ang kanilang lakas at mga pagkakataon sa hinaharap. Sa kabila ng mga pagsubok at pagpapasya ni Madam Aurea, itinaguyod ni Ina ang ideya ng pagbuo ng isang bagong negosyo, isang restaurant na magbibigay halaga sa mga alaalang naiwang napabayaan ni Madam Aurea. Nais ni Madam Aurea na magtagumpay ito bilang isang simbolo ng pagbabalik loob at muling pagtayo mula sa pagkatalo. Ang restaurant na magiging pamana ni Madam Aurea sa hinaharap ay hindi lamang magpapalakas sa kanila, kundi magsisilbing bagong simula na maghihiwalay sa legacy restaurant na pagmamay-ari ng kanyang mga apo, na sa kanilang mata ay hindi pa rin karapat-dapat na magtagumpay. Habang binabalikan ni Madam Aurea ang mga alaala ng kanyang unang mga tagumpay sa pagluluto, nadama niyang kaya niyang magtagumpay muli, lalo na sa tulong ni Ina na nagsisilbing isang bagong henerasyon ng mga magtagumpay. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng kanilang plano, nagbabalik si Madam Aurea sa mas matinding galit at paghihiganti. Ang hindi pagkakapatawaran sa mga apo ay nagdulot ng pangarap na magtagumpay at kumuha ng pagkakataon na pabagsakin ang legacy na nagpasakit sa kanya. Isang gabing tahimik, tinawag ni Madam Aurea si Kuya Edwin, ang matagal ng kaibigan at tapat na trabahador. Siya ang naglingkod ng tapat dito kay Madam Aurea at nagpatuloy ng suporta kay Madam Aurea nung siya'y naghirap. Ang balita ng kanyang kaligtasan mula kay Ina ay nagbigay lakas kay Kuya Edwin at nagdesisyon siyang maging bahagi ng plano upang muling buhayin ang mga pangarap ng kanyang matandang kaibigan. Kasama rin si Francis sa mga pag-uusap upang pagtulungan ang mga plano sa negosyo, lalo na sa aspeto ng pagpapalago ng bagong restaurant. Alam ni Madam Aurea na sa tulong ni Francis na may malalim na karanasan sa negosyo, magkakaroon sila ng pagkakataon
na makipagsabayan at magsimula ng isang bagong kwento. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa, ang legacy na itinaguyod ng pamilya ni Madam Aurea ay nagiging higit na mahina. Si Joanna, ang apo na may-ari ng legacy, ay abala sa paghahanap ng bagong kalaban sa negosyo. Ngunit hindi niya alam na ang kalaban na ito ay si Ina. Hindi pa niya rin alam na si Attorney Charlie at Lani ay unti-unting nagsasanib puwersa upang agawin ang mga ari-arian ng De La Costa Corp. Dahil ang mga hakbang na ito ay magpapahina kay Joanna. Ang pagiging sakim ni Joanna at ang kanyang hindi pagtanggap sa mga pagbabago sa negosyo ay nagiging sanhi ng kanyang pagkabagsak. Habang si Joanna ay nagsusumikap na ipagtanggol ang kanyang negosyo, hindi niya natutunan na ang bawat hakbang ng kanyang kalaban, si Ina, ay patungo sa tagumpay. At sa hindi inaasahang pagkakataon, unti-unti niyang malalaman na si Ina pala ang may pakana ng lahat ng ito at siya rin ang magiging pinakamalupit na kalaban niya sa negosyo. Ang tagumpay ng grupo ni Ina ay hindi lamang magbibigay daan sa pag-usbong ng bagong negosyo, kundi magsisilbing isang magandang aral na kahit ang pinakamatinding paghihirap at sakripisyo ay may mga pagkakataon para magtagumpay. Sa huli, magtatagumpay sila laban sa lahat ng pagsubok at magbabalik sa dati nilang estado. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lang. Ipinakita ni Ina ang kanyang lakas at tapang sa bawat pagsubok at nakatanim na siya sa pusong at isipan ni Madam Aurea. Magkasama nilang ipagpapatuloy ang kanilang mga pangarap, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para na rin sa mga hindi nakakaintindi sa kanila. Ang mga susunod na kaganapan ay puno ng mga hindi inaasahang twist at pagtatapos. Si Joanna, nang una ay umaasa sa kanyang yaman at kapangyarihan, ay magsisimula ng magbuwal at mawalan ng lahat ng kanyang ari-arian. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi mawawala ang mga pagsubok sa buhay. Ngunit patuloy nilang ipaglalaban ang kanilang pamilya at mga pangarap. Dahil sa pagbabalik ni Madam Aurea at sa pagtulong ni Ina, magiging simbolo sila ng lakas at pagtitiwala sa sarili. Hanggang sa huli, makikita natin kung paano nila bawiin ang lahat ng nawala at ipagpatuloy ang kanilang laban para sa katarungan at tagumpay. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.